Ligtas nga na nakabalik itong si RJ at itong si Lynette, kasama nga itong si Annalyn sa ospital kung saan naroroon itong si Harry. Subalit agad na hinanap ni Harry ang kanyang ama kung saan na ito naroroon. Subalit sinabi ng pulis sa kanya ang isang masamang balita. Ang kanyang ama ay pinaghahabol pa rin ng mga SWAT at mga kasamahan nila sapagkat ito ngang si Don Carlos ay wala talagang intensyon na sumuko at nakipaglaban pa ito sa mga kapulisan. Sinabi ng isang police officer. Mangyak-ngyak si Harry matapos ng marinig ang kwento nito. Nag-aalala siya ng gusto kung anong mangyari sa kanyang ama, bakit umano pinabayaan. At sinisisi niya itong si Lynette at RJ sa oras umano na may mangyaring hindi maganda sa kanyang ama ay silang sisisihin sapagkat hinayaan nilang mag-isa ang kanyang ama at talagang nilagay sa kapahamakan itong si Carlos. Halit ng husto itong si Giselle. Imbis kasi na magpasalamat at ligtas nga itong si Lynette at RJ ay galit pa ang isinalubong nitong si Harry. Kaya naman hindi nakapagtimpi itong si Giselle at sinampal na nga itong si Harry upang magising sa katotohanan. Imulat niya ang kanyang mga mata sapagkat baka nakakalimutan niya na ang kanyang ama ay isang kriminal at kung ano man ang dadanasin niya ay ginusto niya yun at choice niya yun. Pinili ni Carlos na maging isang masama. Kaya nararapat lamang na parusahan siya at pananagutin sa kanyang kasalanan, lalong-lalo na sa pagkitil ng isang buhay na walang kalaban-laban. Ito ngang si Irene. Hindi matatahimik ang pamilya ni Irene sa ginawa ni Carlos. Sa kabilang banda, patuloy nga ang bakbakan at dito nga ay talagang lakas loob pa rin itong si Carlos kahit alam niya na madidihado na nga siya dahil maraming mga SWAT ang nakapalibot sa kanya. At dito nga ay nagawa na nga niya magpaalam dito kay Zoe. Walang kamalamalay itong si Harry na meron pa siyang natitirang kapatid. Ito ngang kapatid sa labas na anak nitong si Carlos. Hinabili na nga niya ang kanyang anak na si Harry dito kay Zoe na kung ano man ang mangyari sa kanya ay siya na umano ang bahala. Wag na wag umanong pabayaan si Harry at hinihiling din niya na hindi na sinasadya nasaktan nga itong si Harry. Nadala lang siya sa kanyang emosyon at dahil sa pagnanais niya na manatili sa kanya itong si Lynette, wala lang siyang option. Kaya nagawa niya ang bagay na iyon. Sana umano ay mapatawad siya kalaunan nitong si Harry. Parang pinagsaklubahan ng langit at lupa itong si Zoe sa kanyang mga narinig dahil tela nga nagpapaalam na sa kanya ang kanyang tunay na ama na si Carlos. Masakit sa kanya ang mga pangyayaring iyon sapagkat marinig at masaksihan pa niya ang pagbaril ng kanyang ama. Dito nga'y nagmamakaawa pa siya na sana sumuko na lang siya at huwag niyang hayaan na wala ang kanyang buhay, may pag-asa pa siya. Harapin na lang niya at tanggapin ng maluwag sa dibdib ang kaparusahan na nakaataw sa kanya kaysa manlaban siya at tuluyang mamatay. Ngunit si Carlos ay talagang nakatadhana na ang kanyang buhay. Buhay ang kinuha niya, kaya naman buhay din ang sisingilin ng batas sa kanya. Dito na nga magtatapos ang papel ni Carlos dito sa abot kamay na pangarap. Samantalang itong si Annalyn ay labis din ang hinanakit. Sinabi nito kung bakit umano ay hindi siya nauubusan ng problema. Patuloy na dumadagsa sa kanya ang problema, ano manong kanyang kasalanan at tela pinaparusahan na siya ng nasa taas. Kaya ang mangyayari ngayong wala na nga itong si Carlos. Abangan natin sa lalang umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye.